Okay, bago natin talakayin yung mismong alter ego doctrine at yung piercing the corporate veil and the mission order, ay gusto ko munang punahin yung mga naunang katanungan ni Riza Hontiveros against the former presidential spokesperson. Kasi tinanong ni Senator Riza sa umpisa nung Senate hearing na kung ilang porsyento ba, gaano ba kalaki ang shares ni Harry Roque at nung kanyang executive assistant dito sa korporasyon na nagmay-ari ng bahay sa Tuba, Benguet na kung saan nahuli yung dalawang undocumented foreign nationals. Ang sagot po ng dating presidential spokesperson ay very minimal or nominal shares lang yung kanilang kinuha dito sa korporasyon na to. At ito ay parang kinoconsider lang niya na isang qualifying share. So dito, napansin ko, dapat nag-follow up kaagad si Senator Risa ng question na ano ba ang ibig mo sabihin do sa qualifying share? Kasi alam niyo po, mga kaibigan, mga amigos, mga amigas, ang qualifying share po ay hindi na i-discuss sa ating revised corporation code. Wala pong explicit definition under the Philippine Corporation Code kung ano yang qualifying share. Upang mabigyan mo ng magandang interpretasyon yan or definition, kailangan mo pang halongkatin yung kanilang ginawang bylaws at yung kanilang articles of incorporation kung ano ba yung qualifying share na yan. Dahil ang korporasyon naman ay pinapayagan ng ating batas na mag-create ng kanilang sariling classes of shares within the corporation. Ito bang share na to na tinatawag niyang qualifying share ay created for purposes of dividends, no? Dividend distribution or for purposes of decision making or for purposes of control or any other purposes that the corporation or the board of directors may deem fit doon sa operations and management of the corporation. So dito medyo kinulang ang ating senador at medyo hindi na-feedan ng follow-up question ng kanyang legal team dahil yung qualifying share na yan hindi naman yan naka-define under the Corporation Code of the Philippines. Kasi kung babasahin niyo po ang ating kodigo na may patungkol sa corporation law, ang mga common shares na binabanggit dyan ay yung common share nga, yung preferred shares, yung treasury shares, yung authorized shares, kung saan hindi kasama doon yung qualifying shares. So dapat niliwanag ng ating senador, ano ba ibig mong sabihin doon sa qualifying shares na binabanggit mo? At kasi nakakapagtaka, no, sinabi din ng ating dating presidential spokesperson na siya ay naglagay ng caretaker doon no? At siya ang hindi natin alam kung sino nagpapasweldo doon, yung korporasyon ba o siya mismo. Yan, babanggitin natin yan, no? Para ma-determine natin kung sino, mamaya babanggitin natin para ma-determine natin kung sino talaga may-ari ng bahay doon sa Tuba, Benguet, no? Sa pagpapaliwanag natin ng alter ego doctrine. At isa pa, sinabi din niya kanina kahapon na si Harry Roque daw ay walang possession of the house and lot in Tuba, Benguet. Sapat tinanong din niya or finalo up din doon na wala kang legal possession or wala kang physical possession because under the law, kung i-define mo yung possession, dalawang kategorya yan. Isang yung legal possession at yung isang physical possession. So kahapon, na-determine natin na ang physical possession is with the lessee. Yun nga ang mga in-check na nakatira doon sa Tuba, Benguet. Pero yung legal possession, sino ang may meron? Yung bang korporasyon o yung mga tao behind the corporation? So isa din yan sa mga factors na dapat malaman upang malaman natin kung ito bang korporasyon na to ay nagiging alter ego lamang ng mga taong nagpapatakbo dito. Okay? So, umpisahan natin ngayon yung alter ego doctrine.
Ayon sa ating corporation law, ang alter ego doctrine ay isang legal principle na kung saan dinidisregard muna pansamantala yung corporate entity for the law to determine whether or not the persons comprising it, yung mga shareholders, stockholders, board of directors, and other corporate officers, kung sila ba ay personally liable because of the fact na nag-commit sila ng fraud or they are only trying to evade legal obligations or perpetrating an injustice. So pag ganon, at na-determine na ginagamit mo lang yung korporasyon no? To commit fraud, to evade legal obligations, or perpetrate injustice to another person or persons, abay mapipilitan ang batas na hawiin ang kurtina or kumot na itinilakbong mo dyan sa mga taong actually nag-ooperate nung korporasyon at ginagamit lamang yung corporate entity upang isulong ang kanilang mga maling gawain, iwasan ng mga legal na obligasyon at mag-commit pa ng injustice to other persons. Pag gano'n, nalaman yan, hindi na magiging separate yung legal personality ng korporasyon doon sa mga taong bumubuo ng korporasyon. Kung mapapansin nyo doon sa Senate hearing, noong unang tinanong si Harry Roque ni Senator Risa ng sino ba may-ari ng bahay. Ang sabi kagad ni Harry Roque, korporasyon. Prepared na prepared siya. Tsaka, siyempre, international lawyer yan. Kapag hindi abogado yung nagtatanong at sumagot yan ng ganyang klase, it is the corporation who owns the house and lot located at Tuba, Benguet. Hindi po akong may-ari. Bagkus ako po ay meron lamang maliit na interest dyan sa korporasyon. So, dapat nag-follow up kagad doon Isa pa sa kapuna-puna during the Senate investigation ay yung question ni Senator Risa doon sa executive assistant ni Harry Roque sapagkat tinanong siya kung na-meet at kakilala niya ba yung mga incorporators at yung mga stockholders ng korporasyon na nagme-may-ari ng bahay at tupa sa Tuba, Benguet. Ang sabi ng executive assistant ay hindi niya pa na-meet yung mga incorporators at hindi din niya kakilala yung mga shareholders or stockholders of the corporation. Yung incorporators, maiintindihan ko yan na hindi mo pa talaga na-meet dahil yung incorporators, different yan from the stockholders. Yung incorporator sa ilalim ng ating corporation law ay yung mga initial founders of the corporation. Sila yung nagbuo ng korporasyon. At sila yung nag-prepare ng bylaws, ng articles of incorporation, sila yung nag-apply with the Securities and Exchange Commission, although sometimes they have at least one share doon sa korporasyon para nga magkaroon sila ng legal personality regarding the organization of the corporation. Pero yung stockholders, yan yung owners ng korporasyon at sila yung sila may participation sa management ng korporasyon at entitled dyan to voting rights at sa mga dividend distribution. Yung incorporators, walang mga voting rights yan kadalasan at walang right yan to dividends distribution. So sa kaso nitong executive assistant, hindi pa daw niya na-meet yung mga shareholder at stockholders except for Harry Roque. Dito magdududa ka na kung naiintindihan mo ang corporation law na itong korporasyon na to ay dami lang to ng mga people behind this corporation sapagkat bakit hindi mo kilala yung mga shareholder? Di ba may requirement na annually dapat at least once a year meron kayong stockholders meeting at meron kayong mga other meetings that should be held either quarterly, every semester, or once a year. At makikilala mo yan during the stockholders meeting. Pero sa kaso nitong executive assistant, hindi mo kilala. So, ibig sabihin, ginamit lang yung pangalan mo dito. Dami ka lang. Meron tayong batas sa anti-dummy law So, another violation yan, mga amigos, mga amigas. Okay, paano natin ngayon malalaman na alter ego lang itong
korporasyon na to, ng mga taong bumubuo dito. Unang dahilan para ma-determine mo to is undercapitalization itong kumpanya. Kumbaga, wala naman siyang sufficient capital, no, to exist, at wala siyang sariling bank account or checking account, at malalaman mo to kung talagang financially stable to at talagang nagtatransact ng negosyo kung tatanungin mo yung resources speaker mo na kung ikaw ay isang holding company na involved sa real estate development o real estate company ka, ay ano-ano na ba yung mga properties na nabili mo, magkano, sino binilan mo, may resibo ka ba, saan mo diniposit yung mga kinita mo nung mga nakaraang taon. So, unang-una dyan, hingan mo yung resibo. Ano ba yung mga nabili mo? Kung sinasabi mong pinapaupahan mo yan doon sa mga undocumented na foreign nationals, asan yung mga checking ibinayad niyan? No? At asan naman yung mga resibo ini-issue mo sa kanila? Yan yung mga financial transactions na dapat malaman natin sapagkat almost more than 5 years na nag-ooperate yan. Para malaman mo na hindi lamang ginagamit yung korporasyon, no, sa kapakanan ng mga taong nasa likuran nito, at hindi talaga nagko-commit ng fraud, hindi nag-i-evade ng legal obligation, hindi nagpe-perpetrate ng injustice to other persons. So, isa yan sa mga dahilan. Dapat, nung nagtatanong na gano'n, pwede bang ipakita mo yung contract of lease? Kung may contract of lease ka ng 1 year, 2 years, or 5 years dito sa mga foreign nationals na to, asan yung mga kopya ng cheque na pinagbayaran sa upa dyan sa bahay? At asan din yung mga resibo? Kasi may mga obligasyon din kayo sa Internal Revenue Office, sa BIR, at kung magkano yung mga binabayaran na value-added tax, yung mga real estate property tax. So marami yan. So, madedetermine mo kung talagang legal yung kumpanya na yan o korporasyon na yan. So, yung kanina, yung katanungan ni Senator Risa na kung kilala ni Executive Assistant yung other shareholders, doon madedetermine mo na may violation ulit doon sa alter ego doctrine sapagkat hindi niya kilala yung stockholders. Requirement yan na kapag ikaw ay bumubuo ng isang korporasyon, dapat umaating ka ng annual stockholders meeting yan at mga other meetings na nire-require under the bylaws and the articles of incorporation. So, kung hindi ka umaattend ng mga meeting at pangalawa, yung mga records niyan dapat hiningi din ng Senado, no, ni na Senator Risa, ni Senator Win Gatchalian, kung ano yung nangyayari tungkol doon sa annual meeting niyan and other meetings, no, na nangyari sa loob ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. At tapos kung talagang miyembro ka diyan, siyempre may right to dividends yan, right to vote, lalong-lalo na doon sa dividendo. Kailan ka nabigyan ng dividendo nung kumita ang korporasyon, ilang beses ka na nakatanggap, magkano yung tinanggap mong dividendo, kung ikaw ay talagang stockholders diyan. Sino yung majority stockholders? Magkano dividendo ng kinita mo dyan? Siyempre kumikita yan pinauupahan mo So definitely may income na pumapasok sa korporasyon. Pangalawa, yung commingling of funds. Kasi malalaman mo kung ginagamit lamang alter ego to, kung nagkakaroon ng commingling of funds, yung pinaghahalo-halo mo na yung pondo, hindi mo na ma-determine kung saan galing yung pondong ginamit, sa korporasyon ba o doon sa mga corporate officers. Katulad niyan, nabanggit ni Harry Roque na tiniran daw niya yung bahay ng korporasyon. So kung tiniran mo yan, under what authority? Do you have an authority from the board of directors or the stockholders na tirahin yan? Kung ikaw ay binigyan ng authority na tirahan yan, may bayad ba o libre? No? Kung may bayad dyan, magkano binayad mo during that time? Kasi sabi mo nga, korporasyon yan, it has a separate and distinct legal personality. At yung ownership ng mga properties na yan, hindi pag-aari ng mga corporate officers or stockholders na bumubuo nito. So, hindi iyo yung property. Bakit mo tiniran? Binayaran mo ba yung korporasyon na nagmeme-ari niyang bahay na yan?
So yun yung ibang mga katanungan na dapat na follow up, no, during the Senate hearing. Kasi hindi dapat pinaghahalo ang assets at funds ng korporasyon at ng mga corporate officers composing the corporation. Tapos doon malalaman mo kung nagkakaroon ng fraud or injustice committed to other persons or to other corporations. So, yung kasi mahirap minsan kapag nagkakaroon ng Senate hearing sa ating Senado. Kasi napansin ko kahapon, ang present doon sa Senate hearing na yun is si Senator Win, si Senator Risa, si Grace po at si Jinggoy Estrada. Kahapon medyo kulang doon sa follow-up na question si Senator Risa. Siguro may lack of preparation doon sa set of questions that were prepared by the legal team. Pangalawa, si Senator Win hindi ganun kaaktibo doon sa mga questions na inaddress niya kay Harry Roque. Si Senator Grace po naman may sariling set of questions na inaddress tungkol sa POGO at tungkol diyan sa pag-grade ng Immigration Department sa bahay. At yung inaasahan ko naman na senador na bobomba dahil siya yung may legal knowledge, dahil yan si Jinggoy Estrada ay nakaabot ng 4th year law sa Lyceum of the Philippines. So, ang assumption ko, may stock knowledge pa yan about the corporation law. So, ang inaasahan ko talaga sa kanya, babanatan niya ng gusto ng mga mabibigat na tanong tungkol sa corporation law, lalong-lalo na dito sa alter ego doctrine at piercing the corporate bill at saka doon sa mission order issued by the Commissioner of the Bureau of Immigration. Kaya lang kahapon mukhang wala siya sa mood. Hindi katulad ng mga nakatarang hearing doon kay Jonathan Morales na talagang bumomba ng husto. Pero kahapon hindi bumomba ng questions at medyo hindi nga siya ganoon kaaktibo, no, sa pagtatanong kay Harry Roque. Siguro sa susunod na Senate hearing, kung magkakaroon pa, ay asahan natin na pumukpok siya. Kung hindi man, sana mag-imbita sila ng abogadong senador, no, para maalalayan sila doon sa mga follow-up question. Kasi ang iniimbestigahan mo ay abogado no? At ito ay professor ng constitutional law sa University of the Philippines. Although ang master niya ay yung constitutional law, siyempre, kumuha tayo ng abogado doon sa Senado na medyo may malawak na kaalaman tungkol sa corporation law. Ang pwedeng itapat dito si Coco Pimentel dahil alam nyo si Coco Pimentel ay isang abogado at hindi lang basta ordinaryong abogado yan. Bar top notcher yan, number 1 sa bar exam yan. O kaya si Senator Chisana, kaso Senate President, hindi ko lang alam under the rules kung pwedeng humarapin dyan at mag-imbestiga din. At yung isa pang abogado ay nawala na, nag-resign na dahil na-appoint doon sa Department of Education na secretary si Sani Angara. Hindi ko na alam kung meron pa ibang abogadong natitira diyan. 3 lang na nalalaman kong mga abogado ang natitira puro artista. Ito isang paalala, no, sa susunod na election. At least sana kahit kalahati ng miyembro ng ating Senado ay mga abogado para pagdating sa mga ganitong sitwasyon na nag-iimbestiga ay makakapag-deliver ng epektibo at efisyente yung ating mga senador. Kung hindi man lahat abogado do sa isang Senate committee, ay haluan mo ng isang abogado or 2 abogado nang sa ganun, pag dumadating yung ganitong sitwasyon, ay nagkakatulungan pagdating sa preparasyon ng mga legal questions at ma-determine talaga kung may kasalanan at ma-determine din talaga kung kailangang mag-akda, magkaroon ng amendment, revision sa mga batas na gusto nilang pagandahin pa, no? At nang makapagdulot ng mas magandang serbisyo sa ating publiko. Okay, so after ma-determine mo na parang may alter ego yata dito dito sa sitwasyon na to. So ang susunod na hakbang is for the law to pierce the corporate bill. Usually, pag nasa husgado niyan, hahawiin mo yung kortina. Yung piercing the corporate bill kasi is about a situation wherein, kasi parang ganito yan yung mga corporate officers, the stockholders, the shareholders, ay parang pinoproteksyonan niya ng corporate entity
yung separate and distinct legal personality ng corporation. Ibig sabihin, yung liability ng corporation ay hindi liability ng mga stockholders kasi. So, protektado na yan ng isang parang kurtina nakataklob sa kanila or may kumot yan at nasa loob yung mga corporate officers. So, any liability that may be incurred by the corporation is not the liability of the stockholders or the corporate officers because the corporation has a separate and distinct personality, no, from the corporate officers comprising the corporation. So pag ganon, at nati-check mo na parang may violation doon sa alter ego doctrine, ang susunod na hakbang doon hawiin mo yung kurtina, yung corporate veil, yung kumot, tanggalin mo. At nang makita mo kung yung mga tao na to ginagamit lang yung corporate entity, yung korporasyon, no, para makaligtas sila doon sa kanilang mga legal na obligasyon at hindi sila masitado sa mga fraud na kanilang ginagawa or yung mga injustices na kanilang nakukumit, no, sa mga taong katransaksyon nila doon sa negosyong pinasok nila kunwari. Okay? So, pagkatapos ng alter ego, papasok yung doctrine of piercing the corporate veil upang malaman kung merong ng fraud at injustice na nangyayari sa loob ng korporasyon. So, yun, no? Dalawang doktrina upang malaman kung sino talaga ang may-ari ng bahay doon sa Tuba Benguet. Alter ego, the doctrine of piercing the corporate veil. Ibig sabihin, ginamit mo lang ba yung korporasyon upang ikaw ay makapagtago at hindi mabisto yung mga fraud na iyong nagagawa at upang hindi mabisto at maiwasan mo yung mga legal na obligasyon katulad yung pagbabayad ng utang, pagbabayad ng taxes, no? At iwasan yung mga iba pang legal na obligasyon na kinakaharap ng mga corporate officers at yung mga injustices maitago mo at ang gawin mong sangkalan ay yung korporasyon. So pag inawi yung kurtina, makikita, ikaw din pala yan So hindi applicable yung separate, no, and distinct legal personality. Isa lang kayo. No, yung corporation tsaka yung corporate officers, isa lang. Pero kasi under the separate and distinct personality, magkahiwalay yan. The ownership ng mga properties and the ownership ng corporate officers. Yung liability ng corporation is not the liability of the stockholders or the corporate officers. Pero pag hinawi mo yung kortina, malalaman mo, nagkaroon ng violation ng alter ego doctrine, malalaman mo ngayon, paghawi mo ng kortina, oy, iisa lang pala kayo Kala nyo makakalusot kayo isa lang kayo. So yung persons comprising the corporation will be now subject to liability. Magkakaroon sila ng personal liability ngayon sapagkat ginamit lang nila yung corporation para sa sarili nilang kapakanan. Okay? So punta tayo doon sa mission order. Ako'y hindi rin kontento doon sa explanation and definition provided by the officer of the Bureau of Immigration regarding the question of Senator Risa as to educate them, the Senate Committee, to educate them about the mission order because bakit nga daw nagkaroon ng warrantless arrest during the raid, wala naman silang bit-bit na warrant of arrest, bakit merong warrantless arrest. Okay, kasi ganito po yan, yung mission order is being issued by the Commissioner of the Bureau of Immigration on the basis of a credible intelligence and credible information provided by their own intelligence officers or officials and other government agencies. Pag nakatanggap yan ng credible intelligence and information, then the Commissioner of the Immigration Bureau will now issue the mission order. Ngayon, yung mission order na yon, impliedly included in that order is the authority of the immigration officials conducting the raid to effect a warrantless arrest.
kasama yun doon. They are allowed by law, they are authorized by law to effect an arrest without a warrant, consistent with the provisions of the rules of court on warrantless arrest. So, walang problema doon sa mission order. So, kaya nilang arestuhin yan kasi mga undocumented foreign nationals yan. Mga foreign nationals na hindi sumunod sa ating mga ipinatutupad na batas. Ang sabi nga daw, takas yan doon sa Bamban Tarlac na Pogo at umakyat dyan sa Tuba Benguet upang magtago. At yun nga, napatunayan na mga walang mga papeles yung mga foreign nationals na yan at patuloy na lumalabag sa mga batas ng ating immigration law at sa batas ng ating bansa. So, nararapat lamang na arestuhin niya, no? In accordance with the issuance of this mission order by the Commissioner of the Bureau of Immigration. So, okay, to summarize, ito pong alter ego doctrine is a very powerful tool for the creditors and other persons, no, to hold the shareholders or the stockholders personally liable for corporate actions, and to maintain a clear separation between the corporation and the stockholders. Dapat panatiliin ng mga shareholders na magkaroon ng compliance sa corporate formalities. Meaning, may mga annual stockholder meetings yan, may regular meetings, nagme-maintain ang korporasyon ng sarili niyang bank accounts separate from the bank accounts of the individuals comprising the corporation. Dapat yung mga transactions niya clearly maintained dyan. Pangalawa, there should be no commingling of funds. Hindi mo hinahalo yung corporate assets doon sa assets ng mga individuals, no, na mga shareholders. Sapagkat pag nagkaroon ng commingling of funds, commingling of assets sa paggamit ng mga corporate assets at funds, abay, merong violation doon sa alter ego doctrine. At dapat may adequate capitalization yan. Na-maintain mo yung sufficient amount of capital na dapat maipakita mo financially strong yung corporation at hindi ginagamit yung sariling pondo ng taong nagpapatakbo doon sa korporasyon. At dapat lahat ng transaction mo documented dyan. Like for instance, may mga business transaction yung korporasyon, nagbenta, nagpaupa, nakasingil, no? Yung lahat ng nasingil na yan, may mga resibo, pinagbayaran sa taxes, pinagbayaran sa mga utang, sa mga loans, at lahat ng kinita niyan dapat naka-record dyan. At upang hindi ka mapagdudahan na ginagamit mo lamang yung korporasyon para sa sariling kapakanan ng mga corporate officers at hindi ka mapagdudahan that you are using the corporation in order to commit fraud, to evade legal obligations, and to perpetrate injustices to person or other persons. So, yan po ang doctrine of alter ego, piercing the corporate bill, at munting pagpapaliwanag tungkol sa mission order na inisyo ng Commissioner of the Bureau of Immigration against the undocumented foreign nationals doon sa bahay sa Tuba, Benguet. So hanggang dito na lamang po at sana po ay natutunan na naman kayo, lalong-lalo na yung kukuha ng bar exam by September, itong doctrine of alter ego at piercing the corporate bill. Pupusta ako, baka humugot ng tanong dito yung mga examiner dahil lutang na lutang yung issue no? Trending. So definitely there will be a similar question about these two doctrines. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.